Hi! Welcome po muli sa greatfilipino.com. Ngayon po ang lulutuin natin ay ang tinatawag nilang morcon, isang holiday dish. Medyo mahirap po siyang gawin pero ang resulta po ay napakasarap. So ito po ang ating mga gagamitin. Meron po ako rito beef. Ang gamit ko po rito yung Australian beef. Meron po ako rito hard-boiled egg, hotdog, cheddar cheese, carrots, dill pickles, lemon juice, soy sauce, salt. Gagamit din po tayo ng harina or all-purpose flour. At meron po ako ritong beef stock. Bali, pinakuluan ko na po siya. Nakikita nyo? Pinakuluan ko na siya. Yung kinat ko ng mga edges dito, yun po yung pinakuluan ko ang gagamitin nating stock. Tapos po, gagamit din po tayo ng cooking string. Okay po, papakita ko na sa inyo yung next step. So okay po, ang next step po natin na gagawin, maglalagay po tayo ng toyo. Mamarinate po natin siya. At ang lemon juice. Kung meron po kayong calamansi juice, mas maganda. Pero lalamasin ko na po siya, don't worry. Malinis po yung aking kamay. Nagugas na po ako. So, ganito lang po. Rarab lang po natin siya. Tapos, after 1 hour, tsaka natin ilalagay yung filling, mga palaman. Hayaan lang natin siyang masok or mag-penetrate sa loob. Ganyan lang po. Tapos, tatakpan na po natin siya ng cling film. Lalagay ko muna siya sa fridge. Gaya na sinabi ko, mga 1 hour para sip-sipin po yung ating mga sauce. Tsaka ko sa inyo sasabihin yung or papakita yung susunod natin gagawin. So bali, nilatag ko na po siya sa table. Na marinate po natin siya ng mga 1 oras. Tapos kumuha lang po ako ng tissue. Medyo dry pat ko siya. Dampi-dampi lang para hindi masyadong messy sa mga sauce. So umpisa na po natin. Nakalatag na yung ating beef. Umpisa na po natin sa hotdog, cheddar cheese, carrots, pickles, hard-boiled egg. Depende po sa inyo kung paano nyo siya fa-fry. Ganyan lang po. Tapos, roll na natin siya. Make sure po na compress siya o compact. Just take your time. Gano lang po sa medyo matrabaho nga lang to. Roll na natin siya. Okay. Ganyan lang. So, kuha din tayo ng tissue. Linisin ko yung table. So, ganyan po kakalabasan niya. So, kukuha lang tayo ng cooking string. Pasok natin siya rito. So, itatali na natin siya. Tatak natin siya. Gaya nga na sinabi ko, medyo matrabaho to. So, meron tayong excess dito para pang-lock natin. So, ganito po. Straight lang siyang ganyan. Hold mo siya rito. Ikot. Pasok dito. Pasok. Kuha. Lock. Ganun din po ang procedure. Hawak. Ikot sa ilalim. Pasok sa loob. See, makikita nyo na yung line dyan. So, ganun ulit. Medyo tight natin siya. So, ganyan. Hila, hawak,
Ikot ulit. Pasok sa ilalim. Last. Hawak ulit. Pasok. Pasok sa ilalim. Yan. Kaya sabi ko sa inyo, paggawa ng morcon, may konting pasensya dahil matrabaho to. So nakagawa na tayo ng line, no? Lalak na natin siya. Pasok natin siya sa loob. So yung excess na ginawa natin, pang-lock niya. Medyo maluwag siya, kailangan medyo tight. Okay, tayo ng gunting. Putulin natin. So, yan po ang ating morcon. Gumawa na rin ako kanina. Tapos meron pa akong isa, gagawin ko rin. Tapos, papakita ko sa inyo ulit yung susunod natin gagawin. So, okay po, naitali na natin yung ating meat. Ito po yung kinalabasan niya. So, meron po tayo ngayon ditong harina. Nangyari lang, coat natin siya. Ngayon, papagulungin lang natin siya. Make sure lang po na cover lahat ng meat ng harina bago natin siya iprito. Ngayon lang po. Ubusin natin siya. Kutin lang natin. Yung harina nyo plain lang, wala po siyang salt or pepper. Basta purong harina lang. So ganyan lang. Tapos ready na po siyang i-fry. Okay po, ngayon po magpipirito na tayo. Dahan-dahan lang. Ayan po, pipirituin lang natin siya sa magkabilang balik-balik lang natin hanggang maging ano siya, yung golden brown ang kulay niya. Tapos niyan, hahanguin uli natin siya. Tapos papakita ko uli sa inyo yung next step na gagawin natin. So, okay po. Bali, ito na po yung kinalabasan ng pinirito natin. So, pinirito ko siya ng mga 15 minutes. Tapos po, naglagay ako ng bago kong lulutuan na wok. Pwede rin kayong gumamit ng cooking pot. So, mangyari lang, transfer natin siya dito. Okay. Transfer natin siya. So yung kanina, yung pinaliwanag ko, yung pinagkatang ko siya na beef stock, yung pinagkatang ko sa gilid, pinakuluan ko, yung pong gagawin natin sabaw niya, yung pagpapakuluan. Sasama ko na rin yung maliliit na piraso. So wala po siyang salt, wala siyang paminta nung pinakukuluan ko siya. At this point, maglalagay na tayo ng asin. Tapos, yung pinaka-marinade natin kanina, hindi ko tinapon. Sasama ngayon natin siya sa pagpapakulo. Magdadagdag po siya ng lasa sa ating morcon. So ngayon, isi-simmer lang natin siya ng mga 20 minutes. Tapos, pwede ko na po siyang i-serve. So ito na po yung ating morcon na pinakuloan ko ng mga more than 40 minutes. Malambot na po siya. Ang ibang style po ng pagluluto ng morcon, pagkatapos pakulaan, iba, pinafry pa siya, piniprito pa. Pero ako, hindi ko na siya pinirito para tender yung kanyang laman. So ito po, napakasarap nito.
mahirap nga lang gawin. Tsaka kailangan makompleto nyo lahat ng ingredients. Maraming salamat po sa panonood ng howtogreatfilipino.com. Mabuhay!